balikan natin. Pinalibing si Senyor. Dahil sabi ng Pangulong Duterte, para matapos na ang mga hidwaan ng pula, puti, dilaw, at matapos na ito, matigil na ang ating pagkawatak-watak, ilibing si Senyor dahil siya naman ay naging sundalo. Okay? So ngayon, pinalibing, sabi ko nga, walang utang na loob itong mga pamilya mo, Senator Amy Marcos. Yung bangag mong kapatid, napakawalang utang na loob, may pamano-mano pa si Irene. Okay? May pamano-mano pa kayong lahat kay Inday Sara. Ang inyong mga tawag dito, pangbubudol. Diba? November of 2016, pinalibing si Senyor para matapos na ito. Sabi ni Duterte, para matapos na ang mga issue kahit na sa kabila ni Kiko Matching, si Risa, si Lenny. Sabi pa nga ni Lenny, sabi niya parang ano daw, parang ang ginawa daw nitong tawag dito, ang ginawa daw ng mga Marcos dito ay parang what? Naalala niyo ba, mga palangga, kung anong sinasabi nila? Huh? Like a thief in the night. Remember that? So pinalibing, tapos gusto ni Kiko ay ipahukay. Pero nasaan na ngayon yung sumisigaw na yan? Nasaan na sila na ipahukay si Marcos Sr.? Wala na, kasi yung pala, ang mga walang hiya ay pare-pareho lang sila ng mga halang ang mga bituka na hindi sila para sa Pilipino, kundi para sila sa mga personal na interes para sa paghihiganti. Kahit na kahit na hindi sangkot, na ilagay sa Guinness ang pamilyang Marcos, nakawatan, 'di ba? Pinatawad at binigyan ng maayos na burial si Senyor. Tayo naman nabudol, mga palangga. Nabudol ng bonggang-bongga at tayo ay nagpatawad. Tapos ngayon, ang gaganti nila ay ipapadampot si Pangulong Duterte sa ICC, which is illegal. Ayon nga sa ating magaling na abogado, okay, kay Spokes Harry Roque, ang kanilang gagawin ay illegal na pag-aresto kay Pangulong Duterte ditong Interpol, itong ICC na yun. Wala naman silang kapangyarihan na mag-aresto ng isang Filipino citizen o parang himasok sa atin the fact na wala na tayo sa ICC. Kaya napakasinungaling ni Bangag Jr. na sinasabi niya na sinusuportahan niya ang Pangulong Duterte, continuity daw, ganyan. At siya daw ay umaayon sa Pangulong Duterte na dapat hindi tayo panghimasukan ng ICC dahil may sarili tayong soberenya, eklabush. Mga walang utang na loob ang mga hinayupak. Ito ang pinakamasama sa lahat ng mga jejemon sa balat ng mundo na matapos sila sa kabila ng galit ng mga dilawan noon. Di ba? Nagdesisyon ang Pangulong Duterte na sinabing, sige, ipalibing na yan para matapos na. Pero ito mga hinayupak na to dahil sobrang ganid talaga, sobrang sama, ay gustong burahin ang Pangulong Duterte, ang mga Duterte, sabi ko nga sa political arena o political spectrum. At ito talaga ang gagawin nila. Last year pa lang sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga Duterte at lahat ng mga kritiko, lahat ng mga supporters sa mga Duterte ay gusto nilang gurgurin. Recently, di ba? Nagkinasuhan ni Trillanes. Okay? Si Pulong at si Pulong kinasuhan din siya. Okay? So, ang author nito lahat si Liza Tanas. Ganito kawalang hiya to mga ginayupak na ito mga kababayan, na dapat sila talagang doon na namumuhay sa Gimpierno. Hindi dyan sa Pilipinas, sa Gimpierno, kasi Gimpierno ang mga binibigay sa inyo. Like now, ang nangyayari sa Davao 12 hours ago, yung mga SWAT na nakapaligid doon sa KOJC, doon malapit sa airport, di ba, ng Davao. Nagda-random check sila at doon sa mga properties ni Pastor Cabolo, hinaharas ang mga kawawang miyembro ng church. Nakita ninyo?
Nasagot na rin yan ng ating mga magagaling na abogado na pwede silang kasuhan, pero wala silang takot sa kaso kasi kaya nilang baliktarin ang tama, kaya nilang magsinungaling. Kaya ikaw, Senator Bato, I'm telling you, nagpa-interview ka na sinasabi mo, masama loob mo dahil nangako sa'yo si Bangag Jr. na hindi niya hayaan na makapasok ang ICC. Oh, ba't ka nagpapaniwala? Ang sabi ko sa'yo, Senator Bato, hindi ka gusto ni Lisa at ng mga yan. At yang mga yan, kahit gusto ka sa una, kapag wala ka ng silbi, wala ka ng gamit o nag-criticize ka sa kanila, kaya kang ipagurgor. Kaya sabi ko sa'yo, ipatawag mo si Lisa Ahas sa Senado dyan sa PIDEA Leaks na yan. Okay? Anong sabi mo? Lumigiyak. Okay? So ano ang sinasabi mo, Senator Bato, ha? Hindi ka kasi nakinig sa amin. Ang sabi namin, ipatawag mo si Lisa Araneta Marcos sa PIDEA Leaks dahil siya ang itinuturo o pinangalanan ni Picoy, na alias Picoy, di ba? Ni Romy, doon sa video na si Lisa at si James Kumar ay gustong o sila ang magiging taga-gurgor kay Agent Morales. Anong ginawa mo, Senator Bato? Ano sabi mo, hindi na muna natin ipatawag yan. Ganyan-ganyan, hindi naman natin pinoprotektahan ng presidente. Imagine mo, Jotang Genemes, bakit nabubuisit ako sa iyo, Senator Bato? Pagkakataon mo na, ikaw na nga lang yung kakampi ng mga Duterte, pangkampi ng bayan. Diyan sana, doon sa PIDEA Leaks, pinangalanan na si Lisa ay gugurgurin si Morales, pwedeng ma-atake sa puso o masagasaan, di ba? Sabi mismo ni alias Picoy, anong ginawa mo? Ayaw mo ipatawag. Wala namang immunity ang bruhang yan. Ayaw mo ipatawag kasi wala kang balls. Now gawin mo, ipatawag mo. Alam mo, ayaw ko. Naniniwala pa rin ako sa iyo, Senator Bato, nakakampi ka ng tama. Pero kung ayaw mo ipatawag yan, kayo nila Jinggoy yan, Junggoy. Dalawa kayong mga puti ang itlog. Lahat kayo mga puti ang itlog. Mga buwisit. Ikaw, Senator Bato, total, ikaw pa rin naman ang chairman dyan. Ikaw pa rin ang chairman dyan sa Committee on Drugs na yan and Public Order. Ikaw pa rin, di ba? Hindi ka pa tinatanggal. Bakit hindi ka magbukas bakit hindi mo ipagpatuloy? Imagine mo, nakaligtas ang isang Indiano sa kanyang kaharapin na kaso na mastermind at kasabwat siya ni Lisa para sana magpagurgur o sana, magpagurgur kay Morales ang ito ay hindi pumayag sa kanilang kagustuhan na magpabayad or what, di ba? Ano ngayon ang napala mo? Hindi ako natutuwa na ikaw ay mapahamak, di ba? Kasi naniniwala ako na you're still with the Duterte, okay? And you're still for the truth. Pero dun sa moment na yon, nung hindi mo pinatawag si Lisa, kaya binoljak ka namin. Ikaw ngayon, tumayo ka. Huwag ka nang magpa-uto-uto dito sa mga bangag na ito. Huwag ka nang umasa, Senator Bato. Sinuportahan kita. Para may nangyayari ngayon, nawala na naman yung Facebook ko. May nangyayari na naman palangga. Alright? So, by the way, mo na. Asan ka ngayon? Ipatawag mo. Imagine mo, mga kababayan, pinangalanan ng First Lady at si James Kumar na kapag hindi pumayag si Morales, ay yung dalawang yon ang mastermind para ipagurgor ang isang Pilipino na katulad ni Morales. Nag-fail ka, Senator Bato. Ikaw, Jinggoy Estrada, pinakontempt mo si Morales. Asan kayong dalawa ngayon? Asan si Robin Padilla? Mga wala kayong balls. Diba? O mag-wish na ba kami? Sana kayo ang unahin gurgurin ito. Pero ayaw namin ng ganyan eh. Ang gusto namin manindigan kayo. And now yung tao, okay, yung dating presidente, si Pangulong Duterte na pinilit na linisin ang mga durugista, mga pulburoni katulad ni Kuting, and now sobrang bumabalik. Saan kayo pupulutin? O pera-pera lang kayo, mga lintik kayo? Pera-pera lang kayo? Kaya ayaw nyo, takot kayo sa isang my God, ano ba yun? Okay lang ba ako dyan, palangga? Nakikita ko tong ano na ito. Ano ba ito?
Okay. Okay. Tanggalin nga natin 'to, reset. Oh, sorry. Dami-dami. Oh, tanggalin na natin at dahil hindi na ako hindi ko na kayo nakikita. Maria Loida Daza. Thank you, Palangga. Okay, basa tayo. Okay. Alright. Ano sabi? Warrant of arrest ko? In your dreams. In your dreams. Ha? Sabi ko kasi itong jutang Generous Lisa na to, yung inayupak na yan, nireport ko na sa FBI yan at hindi kita uurungan, Lisa. Ikaw ba nga hindi ko iurungan kahit may Romanian taga-gurgur pa kayong dalawa kayong mga yawa mo. Kayong dalawa ang manggugurgur, mamamatay gurgur. Kayong dalawa ang salot sa lipunan. At ikaw naman, Amy Marcos, ayan, nasa likod ka pa ngayon ni Inday Sara. Hindi ko alam kung anong plano mo sa buhay. Magsasalita ka ba? Kailan ka magsasalita ng kapatid mong Apple Boronic? O antayin nyo pa yung susunod na video? Antayin nyo pa ang susunod na video? Gano'n naman kayo eh. Kayo dyan, yung mga nanonood. Okay? Antayin nyo pa yung authentication. Di ba, libibang kukuha nyo naman lahat yan. Lahat yan ibibigay sa inyo. Sige, magpakyut muna kayo dyan. Mag-ano muna kayo. Magtiis muna kayo sa kahirapan. Bahain na uli kayo dyan. Pag umulan, ganyan. So, yun na lang muna ang gawin ninyo kasi parang okay lang sa inyo na bangag itong presidenteng ito. Okay lang sa inyo na si Lisa ay kidnapper. Okay lang sa inyo na si Tambaloslos ay nagdo-donate ng $2 million sa Harvard. Pero yung kanyang bayan, wala kayong malamon, walang mga pang-aral ang inyong mga anak, pero nag-donate sa Harvard ng $2 million. Okay lang sa inyo na si Lisa ay kumukolekta sa mga gambling institution, sa PAGCOR, okay lang sa inyo yan, multi-million yan. Sabi ko nga, baka 70% o 80% of the budget nasa kanila na eh. No wonder gusto nila akong ipagurgur. No wonder gusto nilang ipadampot si Pangulong Duterte, ipadampot ka ba to, ipadampot lahat ng mga allies ninyo. Dinamnamin ninyo. Pero I don't think magwawagi ang mga yan. Yeah, walang nameplate. Sabi ni Floren, Miss Maharlika, sa Amerika kapag yung police walang nameplate or badge number, lawsuit agad at millions of dollars yung settlement sa city, di ba? Yes! Pero dyan sa Davao, ang mga buwaka ng inang mga polis, meron bang mga polis na alagad ni Marcos Jr.? Ito, tignan natin ito. Nangyari ito. Ito. Nakaganyan sila. Nakaparang mga Sparrow unit ba tawag doon? Parang nakaganon sila o parang mga hold-upper, naka-cover na ganyan. At hindi mask yung suot nila, parang malaking ganyan, para talagang nagmamas sila. Tama ba yan, mga kababayan? Ikaw kung matinukang nakikinig sa akin, tama ba na itong mga pulis na ito nag-serve and protect daw, napaikot-ikot din sa mga establishmento ng Davao, pero nakatago sila, wala silang badge. Anong ibig sabihin yan? Yan ay, ang ibig sabihin, ready silang manggurgur ng tao. At pag nang bratatatat sila sa inyo, tataka sila, hindi mo nga lang syempre, kahit videohan mo, mahirap i-identify kasi halos ang mata na lang ang nakalabas. Then, walang badge. Ano ang intensyon ng mga pulis dyan sa Davao? I-provoke ang mga KOJC members. I-provoke nila pag meron isa dyan na talagang hindi napigil yung kanyang galit, tapos yun ang gagamitin nila na mag-ngingitil ng buhay dyan. Yan. And I hope hindi mangyari sa inyo. Dahil yung iba sa inyo dyan na mga halang ang kaluluwa na mga dilawan, pulawan, ay okay lang sa kanila kasi mga lutang kayo eh. At yung iba, mga bayad ni Lisa Tanas, lumalamon, bawat butil ng nilalamon nyo ay galing sa kaba ng bayan. At itong mga ginayupak na gobyernong ito, ng bangag na ito, walang tigil sa kakahakot ng pera ninyo. Kaya sabi ko minsan, kung pwede nga lang, tunawin na lang lahat ng mga dyan eh. Lahat ng mga politiko, tunawin na lang sila lahat at palitan ng bago ng bata. By the way, mga kababayan, abangan nyo after nito, ay meron tayong interview alas 8. Okay? May interview tayo alas 8. Abangan nyo yun. Kabog yun sa banga. I will tell you later pag nandoon na tayo sa interview na yun.
Ferry Aflen, thank you so much. Josephine Hontilia, thank you palaga. Maria Loida Dasa, thank you. Okay, magbasa tayo ng comment. Takot si Bato, mas matapang si Trillanes. Duwag din yan si Trillanes. Okay? Duwag yan mga pala. Provoke sila para may dahilan ng declare ng martial law, sabi ni Glenna. Yes, isa pa yan. Diba? Ito namang mga men and women in uniform, nasa inyo na yung video. Ngayon mga kababayan, gusto ko sabihin sa inyo. Yung video pinakita ko, merong kopya itong men and women in uniform. Ang karamihan sa kanila. Yung ibang video nasa inyo na. Hindi ko alam, ba't pa kayo? Tahimik kayo. Imagine nyo, ang boss nyo bangag. Sumisingot. Mas maganda yung resolution na hawak nyo, di ba? Ano pa inaantay nyo? Kulamin ko kayo? Natay nga kulamin ko kayo lahat, siguro ko. Tsaka kayo magkikilos-kilos. Mga giatay ka mo. Ngayon, mga kababayan. Ano ginagawa ni Marcos dahil effective tayo? Nakakasabi ni Galaxy, nakakalungkot ang nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga kailangan yung kumilos. Kailangan yung tapusin na ang mga vangag. Recently, nag-post si Kuting. Ano ang post ni Kuting? Nakikiusap siya, mga kababayan. Nakikiusap siya. Ito na ano daw, mahalaga daw yung free press sa Pilipinas. Okay? Sabi dito sa balita, iginiit ni Marcos Jr. ang kahalagaan ng pagkakaroon ng free press para maisiguradong gumagana at buhay ang demokrasya sa bansa. Napakasinungaling ng putang. Jutang Geninisto. Baka ng Genimistong Addictus Benedictus na ito. Sabi niya, this administration recognizes the invaluable role of the free press and the robust media in ensuring a vibrant and functioning Philippine democracy. Sabi ko nga dito mga kababayan, ang demokrasya ay para lang sa mga smugglers na kasabwat nila. Sila lang ang may kalayaan. Sila ang may demokrasyang mag-smuggle ng pulburon at ng lahat ng pwedeng smuggle sa Pilipinas. Ang sinasabi ni Kuting na demokrasya ay demokrasya ng pangingidnap ng kanyang asawa mula sa Turkey ng 2 minor de edad. Yan yung demokrasya na sinasabi niya. At ang demokrasya nila na may kalayaan silang takutin, sindakin, ito mga mainstream media, kaya naman ang mga kipay nila ay umiikot at nagpapasungal-ngal na lang ng pera ng bayan, mga walang balls, mga duwag, walang napaka-unprofessional, mga kawatan na rin kayo dahil kayo ay nagpapaniwala dito kay Lisa Tanas. Ikaw, Cheloy, kailan ka magre-resign? Akala ko ba sukang-suka ka na? Dahil kinakawawa ka ni Bukangkang. Ang sabi ni Kuting, in this time of unregulated social media, of fake news, and artificial intelligence, now more than ever, we need your help. Okay? We need your help, sabi niya. Sabi ng Hitad, in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Julul, ay sinasabi niya dito, AI kayo. Imagine mo, sinabi nila yung pre-op, an authority to op, yung una kong nilabas, tapos yung sa PIDEA, naglabas sila kaagad na AI deepfake, tapos biglang mayroong witness si Jonathan Morales. Sino ang AI? Ikaw, bangag. Kayo mga inayupak ko, sana lipulin na kayo ni Satanas. Mga yawa ka mo. Okay? Ngayon, ang sinasabi ni Bangag dito, mga kababayan, nangagba na Addictus Benedictus, social media, sa social media ka nanalo. Ni piso wala kayong binayad sa akin. Nabudol. Okay ba tayo sa YouTube, no? I don't know ba't ang nangyari. May nag-message na naman sa akin. Ngayon, mga kababayan, fake news, ikaw, Marcos Jr., ang pasimuno ng fake news. Ikaw yung nasa video. Huwag ka magsinungaling na Koreano. Kasuhan mo ako kung hindi ikaw ang nasa video at ipapalunok ko sa'yo, ipapalamon ko sa'yo ang authentication. Tago ka. Napakasinungaling mo. Ikaw ang deepfake.
Sino yon? Sige, ilabas mo nga yung Koreano na sinasabi mo. Gesture, yung pagsingot, ikaw yon. Wala nang iba. Dahil kilala ka ng pamilya mo, ng kapatid mo, ng mga kaibigan mo nagsisingot din na ikaw ay addictus benedictus, dumudugo na ilong mo sa kakatiran nyo ng pulburon kasama yung asawa mo na Bartek. Napakasinungaling mo. Fake news, unregulated. Oh, kayo lang ang well, sa bagay. Okay? Kayo lang ang nagre-regulate ng gusto nyong balitang kasinungalingan. Kita mo, napakasinungaling mo na may 5,500 flood control ka. After 2 days, sinagupit ka ng langit. Pinak-check ka. Sino sinungaling? Ang tao, ako o ikaw? Sinabi mo, naghalukay, nag-extract ng toni-toniladang basura. Bumaha. Sino sinungaling? Ang sabi mo, binadgetan niya ng master plan, da-da-da-da-da. Oh, nung bumaha, sasabihin mo, hindi effective yung master plan. Gagawa tayo ng ibang master plan. Sinabi ng DPWH sa Senate hearing, there's no such thing as the plan, master plan. Saan napunta pera? Sino sinungaling ngayon? Ang taong bayan, ako o ikaw? Nakikita ng taong bayan na trillion of your money. Kayo mga nanonood. Trillion ng pera ninyo. Ngayon, bakit gusto ipadukot si Duterte? Dahil si Duterte at ang pamilya niya, yun pa rin ang ninanais ng taong bayan dahil naranasan ng taong bayan ang OFW, pagtungtong pa lang sa airport, dignified na. Okay, may dignidad. Diba? Wala na yung mga kawatanan ng nangingikil. Ma'am, baka may $5 ka. Ma'am, baka naman may tsokolate ka. Diba? Ganon sa airport. Panahon ni Duterte, ilang beses ako umuwi, walang nanghihingi sa akin. Ako ang kumukusa, ayaw pa magtanggap ng mga tao sa airport. Ang ginagawa ko pa, ginaganon ko yung $20. Okay, kasi naawa ako sa mga guards, kahit naman ginaganyan ko pa yung $20. Nakaganon ako, ay kuya, o ganon. Ako pa yung parang nagbabray. Parang kuya, dahil naawa ako, kuya, hindi, sa'yo yan. Thank you so much po. May mga something akong mga dalang maliliit na bagay, na tsokolate. Panahon ni Duterte. Ngayon, ano nangyari? Di ba? Yung mga tao sa airport, sa OTS immigration, nilulunok yung pera ng mga turista. Remember that? May naglunok ng $300. Nagnanakaw yung mga nasa immigration. Lahat ng mga hinayupak, kawatan. So you compare na Duterte yung nga bells ni Digong, yung itong pa-drama-drama ni Kuting, nakala mo hindi bangag. Alam nyo naman, pag ganun-ganun, pakumpas-kumpas, nakala mo maraming alam. Pero hindi nyo alam, alam nyo na bangag talaga. Ay, nako. Now what? Born Again Katoliko, INC, DD leaders, they all support bangag. They don't like Kiboloy. Hayaan mo na sila, ayaw nila magsalta. This is not about Kiboloy at all. Si Kiboloy, okay, ganito lang yan. Doon sa mga sarado utak, doon sa mga Catholic leader, lahat ng mga religious leaders, kahit hindi nyo suportahan, okay, si Kiboloy, maganda pa rin ang buhay niya. Makakakain siya 3 times a day. Mahigit pa dyan. Pero yung mga Pilipino na dineprive nyo, na ipagtanggol, sila ang kawawa, kayo ang kawawa. Do you think si Kiboloy, ang daming, ang daming businesses yan. Kayo, na niloloko nyo ang mga parishioners, niloloko ninyo ang mga tagasunod sa inyo, mga kaparian, mga pastor, lahat kayo niloloko ninyo na kayo ay dapat magkaroon ng moral, mataas na moral ang mga tao na magkaroon ng pagtingin ng tama o mali, at dapat magsalita. Pero anong ginagawa nyo? Mga pastor, mga pari. Wala na talagang magsisimba sa inyo kung ganyan kayo. Kayo mga kapwa ko Katoliko, hanggat hindi, ito Katoliko ako. Kayong mga Katoliko, lahat kayo na nakikinig sa akin, wag na muna kayong magsimba. Wag na kayo mag-abuloy. Why? Abuloy kayo ng abuloy, hindi naman kayo pinagtatanggol. Huwag na kayo magsimba sa mga pare na hindi nagtatanggol sa inyo. Dumiretso kayo simba sa Diyos. Diretso. Ako, ang tagal ko na hindi nagsisimba.
Siswerte naman ako. Nakakain pa naman ako. Nagdadasal ako, hindi lang dumaan sa pare, pero diretso sa Diyos. Paano ka pupunta? Well, masarap, di ba? Na yun ang tradisyon natin, na nagsisimba tayo sa simbahan, parang you're feeling blessed. Di ba? Ang sarap pag nasa parang solemn yung nasa loob ka ng simbahan. Di ba? Ganon naman eh. Pero ngayon, asan yung mga pare? Nasaan kayo? Mga father and mother, brother and sister. Nasaan kayo? Gusto nyo mamuno talaga yung adictos benedictos? Yung bangag na presidente? Ha? Kayo lahat, kayo na mga sumasamba, kung kanino man ang sinasambahan ninyo, ipinagtanggol ba kayo ng inyong mga pastor? Ipinagtanggol ba kayo ng mga simbahan na to? Hindi ito issue kay Kibuloy. Hindi rin ito issue kay Duterte. Ang issue dito, binaha kayo, niloko kayo ni Bangag na may 5,500 na flood control, pero wala. Lahat kayo nag-swimming. Baka nagka-leptospirosis pa kayo. Naano ang inyong mga gamit, mga pictures, mga dokumento. Kasalanan ba ni Kibuloy yan? Ha? Hindi kayo magsasalita dahil, ayaw nyo kay Duterte, ayaw nyo kay Kibuloy. Kasalanan ba ni Kibuloy at ni Duterte yung pagbaha ngayon sa inyo at inanod ang inyong mga bahay o nangamatay ang inyong mga pamilya? Kasalanan yan ng bangag na gobyerno dahil since na siya ay umupo, inamin mismo na walang dredging project na ginagawa, walang master plan, walang flood control. Puro ngangabels lang. Sino ang may kasalanan kung bakit nalunod sa baha ang iyong kamag-anak nitong nakaraan, Karina? At mga susunod pang panahon dahil rainy season na, bagyo season eh. Sino may kasalanan? Ang gobyernong bangag. For 2 years, inamin mismo nila sa Senado na di nagkaroon ng mga master plan na yan, sa flood control na yan. Kaya puro kasinungalingan ang binabato ni Kuting sa inyo. Anong kinalaman ni Kibuloy at anong kinalaman ni Duterte doon? Sige nga. Anong kinalaman ni Duterte, ni Kibuloy, na hindi nyo na kayang bumili ng bigas na mabango? Dahil ang kaya nyo lang yung pinakaparutpot, yung mumurahin. Diba? Na parang hindi na makain ng tao, pati aso nga siguro hindi makain. Kasalanan ba ni Duterte yan? Kasalanan yan ng bangag ninyong presidente dahil mismo ang pamilya ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ay smuggler. Smuggler, mga kababayan. Si Michael Mann na lang paulit-ulit. Si Michael Mann na pinangalan ng smuggler, in-appoint ng pasikreto ni Marcos Jr. at nakalagay yan ang mga ebidensya dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, kompletos recados ang mga ebidensya. So you have to get your copy and email that address. Di ba? So sino ang may kasalanan? Si Duterte. Si Pangulong Duterte may edad na. Di ba? Ilang years na lang itatagal niyan sa mundo. Ilang years, pero sa kabila ng kanyang katandaan, ano ginagawa niya? Concern pa rin siya sa inyo. Pero dahil napakataas ng katiwala ng taong bayan, gustong pagurgur, gustong ipadampot. Kung sino ang taksil sa pinakataksil na buwaka ng inang bangag na to? Imagine mo ipagkakanulo ang isang dating presidente na nagpalibing sa kanilang ama kahit ang mga dilawan ay isinusuka at tinawag ni Lenin na it's like a thief in the night ang ginawa ng pagpapalibing kay Bangag, kay Senyor. Pero ang isusukli ng mga walang hiya ay Amy Marcos. Kaya ako buwisit at gigil na rin. Ang tagal mong magsalita, nandyan ka pa nagbaback up dancer kay Inday. Papayagan mo ba na ang kapatid mo, ang insecurista mo, sabi mo insecure si Lisa sa'yo, at alam mo na si Lisa ay nagpapabili ng pulburon o illegal na substance sa kung kani-kanino, di ba? Pagbintangan mo pa nga si Pebbles, alam mo, Amy, ano gagawin mo? Pag wala kang ginawa, ibig sabihin, magsama-sama kayong magpamilyang mga walang utang na loob. I don't know kung kailan kakikilos. Ako naman, mga kababayan, since I'm supporting Inday Sara, kasi gusto niyong murahin ko si Amy, di ba? Wag muna. Okay? Ito si Inday, hindi ko alam kung anong play nila. Hanggat silang dalawa ay dandiyan
at parang nag-BFF pa sila, and then I will hold my horses. Okay? Pero gigil na ako eh. Hindi, gigil na ako eh. Senator Amy, ikaw, direct Daryl Yap? Anong ginagawa ng boss mo? Sabi mo kay Amy, sa kaibigan mo, hindi mo pala boss yan, no? I don't know. Pitikin ko yung ano niya eh. Sabi ko nga, isang hibla na lang eh. Ay, nako, Day, ambot sa imo. Nakita niyo ginagawa? Alam niyo mga kababayan, ang kawawa dito, kayo. Actually, ganito yan eh. Sige, worst case scenario. Galit kayo kay Duterte? Okay, fine. Napatanggal nila si Duterte. Sabi mo lang, sige, kinuha nila si Duterte. Kinulong nila si Inday. Wala na si Inday Sara. Wala na si Duterte. Wala na si Bato. Wala na si Bongo. Lahat wala na. Ano, yayaman ba kayo? Pag ba napadukot si Pangulong Duterte, yayaman ba kayo? Gaganda ba buhay nyo? Lalong magiging miserable ang buhay ninyo. Kasi ibig sabihin, ang dating Pangulo, kung kayang harasin ng mga bangag na ito, kaya kayong gurgurin. Ang mga anak nyo, dudukutin, tatanggalan ng atay, ng apdo. Di ba? Dami mga dinudukot ngayon ng mga nawawala mga bata. Again, it's your choice. Sana ako ng makabuladas ako ng bonggang-bongga. Jotang Gini na kasi itong mga Jotang Ginimis dyan eh. Kahit mawala, okay, sa political spectrum, ang mga Duterte, sino ang maapekto? Yung mga yan, makakakain sila ng sa tamang oras, makakabakasyon sila, ikaw. Lalo kang magugutom. Sabi ko nga, baka maging zombie na kayong lahat. Wala ka na makain eh. Alam mo ang tao kapag buryong, kung ano-ano nasa isip. Diba? Ang tingin niya sa kapwa niya tao, akala niya bacon. Baka bigla mong ngatain yung kapatid mo. O ang tatay mo, para ka ng zombie, diba? Then it's up to you, mga palangga. It's your life. It's your choice. Right now, diba, humihingi ng 1 billion budget. Sa pag-alis niya, pagta-travel niya, puro pledges. Sino ang mag-i-invest sa Pilipinas? Kung sa airport pa lang, kawatan na. Sino mag-i-invest sa Pilipinas? Lalo nakita nila, di ba? Isang kibot lang bumahana. Ang mga foreigner, but I can speak dito sa Jamaica, no? Yung mga yan, makakita na ng konting baha, akala nila dilubyo na. Ulan lang ng konti dito. Well, although sa California, gusto nilang umulan dahil, tagtuyot. Diba? Konting baha, konting ano lang. Akala mo dilubyo na yung mga yan. Makita nga lang ng ipis yung mga yan eh. Diba? Akala mo katapusan na ng mundo. Akala mo end of the world. Na gano'n yung mga foreigners. Diba? Paano ka mag-i-invest dyan sa Pilipinas? Talamak ang pulburon. Mismo ang presidente mo ay pulburon eh. Binaha, nakita nila yan sa news. Kung ako ang investor, bakit ako mag-i-invest? Nililipat na ako ng Thailand, 'di ba? Or Indonesia. Anyway, para mga Pilipino yung mga Indonesian din eh. At saka mga Thai. 'Di ba? O now, ano to? Okay. Sabi niya, sir, ni Spoke Harry Roque pala, ito yung sinasabi niya. Notice to all law enforcement agencies. The service of a warrant of arrest and any arrest consequent thereto issued by a foreign court is illegal and will constitute the felony of illegal detention. Please be guided accordingly. Yan, dapat talaga panagutin yung mga makikipagsabwatan sa mga banyaga para isang Pilipino na nagsilbi sa bayan katulad ni Pangulong Duterte ay kanilang gipitin sa utos ni Lisa at ni Kuting. Kung si Duterte ay magnanakaw, mga kababayan, hindi sana nasa Forbes Park siya. Hindi sana si Duterte ay may bahay sa Beverly Hills. Hindi katulad ni Tambaluslos, ayon sa aking source, na bumili daw ng bagong bahay. According to my source, si Tambaluslos dito sa Beverly Hills, panibagong multi-million bahay. Pinapakuha ko lang yung picture. Yan. Ayon sa aking source, mga kababayan. Si Duterte ba, tignan mo, nandoon pa rin siya sa kanyang lumang kitchen. Maganda pa nga yung kusina nyo kay Pangulong Duterte. Kung magnanakaw yan, mga kababayan,
yung hinamon niya si Lucio Tan, sinindak niya, natutuliin niya kung hindi magbayad ng kanilang tax evasion, di ba? Yung mga tax utang nila sa taong bayan, hindi sana yung billion na yun. 6 billion yun eh. Kung tama ang pagkaalala ko. Hindi sana in under the table na lang di Duterte. Oh, Lucio, hindi na ka natutuliin, ha? Yung 6 billion, sige, kahit 3 billion na lang ibigay mo. Pero bakit ang isang Duterte na yung angabels, parang katulad ko, ay nagsalita na tutuliin si Lucio Tan? Pag hindi nagbayad ng tax, pwede naman sila mag-under the table. Katulad ng ginagawa ni Lisa ni Bangag ngayon, na lahat ng mga negosyante nakadikit sa kanila para hindi magbayad ng tamang taxes. Bakit si Duterte sinindak ang Dunkin Donut, Mylong, kung ano-ano pang mga ahensya na pag hindi kayo nagbayad, mananagot kayo? Na pwede naman sabihin ni Duterte, magpadala siya ng emisaryo, o sabihin mo dyan sa Dunkin Donut, ha? Suportahan na lang niya ako ng isang truck na donut. No, I mean, seriously speaking, yung utang nilang 3 billion, kunyari, 1 billion na lang ibigay mo sa akin. Pero ginawa ba ni Duterte yan? Hindi. May mga tiwali during his term. Sabi ko, you cannot zero out the corruption, pero ang karamihan doon, pinagtatanggal niya. Si Marcos Jr., tignan mo. Yung mga umaalis ngayon, hindi niya tinanggal eh. Mga kusang umalis, katulad ni Inday Sara, dahil hindi na masikmura yung kabangagan ni Coting. Dahil hindi na masikmura yung pagsasakal ni Lisa Tanas dito sa mga appointees na ito dahil gusto niyang sundin ang kanyang mando. Pag sinabi ni Lisa, mangindap ka sa Turkey, dapat sumunod ka. Sabi ni Spokesari, walang pulis. Wala pong pulis ang Interpol. They will rely on the PNP or the NBI. So, mga Pinoy na kapulisan, aarestuhin niyo ba si President Duterte sa bisa ng dayuhang warrant of arrest? Kaya sige, arestuhin niyo na. Para na makita niyo ang hagupit ng taong bayan na kapag inaresto niyo, akala niyo mananahimik lang ang taong bayan. Yan na ang katapusan mo, Kuting. At kayo ito, kare-receive ko lang ng balita kumakalat na wala pa nga sa akin yung video na yan nandyan na daw sa mga military. At meron pa mga lalabas. At I hope itong ma-interview ko mamaya, abangan ninyo, isang magandang babae, magsasabi sa inyo na well, ayoko ng pangunahan pala. Ayoko pangunahan, okay? Let her speak later. Ngayon, hinahunting lahat ng supporter ni lahat ng nakikiayon sa hakbang ng Maisog. Si Harry kakasuhan, si Atty. Glenchong, si Atty. Vic may death threat, may nagpapunta si Lisa ng manggugurgur doon. Ako, alam nyo, kayong mga duwag kayo, kung gusto nyo talaga ng laban, ngipin sa ngipin, kaya naman Kaso ng mga duwag kayo, Bangag, pag Romanian lang ang kaya ninyo. Kayo ang tunay na duwag na Pilipino o hindi kayo Pilipino, duwag na mga taksil. Dahil hindi nyo kayang maglaban ng head-on. Ang inyong mga laban patalikod gamit ang pera ng bayan, mga hunghang. Last campaign na ikinalat nila si PRD ay anti-Christ daw dahil puro siya, kaya sa Luzon walang nagrally pero ang totoo, bangag kasi sabi ni Hazel Corpus. Yeah, yung sinasabi na bakit namura ni Pangulong Duterte yung mga religious, personality. Ngayon ba, hindi sila kamura-mura? Ipigil ko lang yung sarili ko Mas malupit pa yung bunganga ko kay kay Pangulong Duterte. Hindi ba kakajutang-jutang ginina ngayon ang mga religious leaders? Hinahayaan kayong bahain, narinig na nila yan Narinig na nila mismo sa bunganga ni Marcos Jr. na nagsinungaling na may 5,500 flood control. Narinig din nila na sinabi ng DPWH wala namang master plan, wala namang flood control. Pero 1.3 million ang budget for 2 years. Nakatanga pa rin kayo. Mga religious group. Dapat hindi na kayo binibigyan ng mga abuloy ng grupo nyo. Dapat buwagin na kayong lahat kung hindi kayo magsalita. Mabubuhay naman kayo kahit wala kayong reliyon. As long as you do good. Dahil sa mundong ito, kahit wala kang reliyon, if you believe na may supreme being, depende sa paniniwala mo, gagawa ka ng tama, hindi ka na nangingidnap, hindi ka nang nag-smuggle, hindi ka nang gugurgur. Matutulog ka or lilisan ka sa mundo ng mayroong kang peace of mind.
Hindi kailangan ng pare, ng pastor sa buhay natin. Kung ganyan lang naman. Pero syempre, kung meron tayong mga kaparian o mga pastor na nag-guide sa'yo, ito I'll tell you something. Sabihin ko sa inyo, si Angie kasama ko dito sa Amerika. Alam mo, first time ko na nakasama yung KOJC members dito, 'di ba, yung sa event namin, yung mga bata. Alam niyo ba kung anong sabi ko sa family ko? I don't know kung nakwento ko na. Sabi ko magsisimba na ako sa KOJC. Sabi sabi niya, "Sigurado ka?" Oo. Sabi ko, nakita ninyo, sabi ko, kung gaano ka polite, gaano ka maayos yung mga bata doon, yung mga nagbabanda-banda doon, kung gaano katino yung mga namimit ko, mga nakayakap ko na mga elderly, mga kababayan ko, they're there to what? Para magkaroon ng pamumuhay ng maayos. Das ginigipit ninyo. Alam nyo, kung nandoon kayo sa amin, sa event namin, for sure, yung mga nakapunta doon, mga palangga, yung mga kabataan, disiplinado, maaayos sila. If you compare, I'm sorry sa mga Katolikong katulad ko, magsisimba tayo, putang ina, pagandahan ng bag, inakaw naman sa bayan yung suot. Sisimba ka lang, bibitbit ka ng Hermes. Hindi ka magsisimba para magdasal sa Diyos eh. Sisimba para ipakita yung Chanel, buti sana kung pinaghirapan, galing sa pinagbikaan, galing sa politiko, o galing sa nakaw. Pero nung nakita ko yung mga batang ito, pumasok sa isip ko na, well, ako magsisimba talaga ako sa inyo, mga palangga. I will, hindi naman kailangan na maging member ako kasi yung feeling ng belongingness, naramdaman ko yun eh. Yung feeling na yung mga bata doon for sure mga bata pa sila, yung nandoon sa drums, nandoon sa yung mga technicians doon and everything, lahat sila. They're good people. Tapos hinaharas nyo? Yung mga batang yan may mga pangarap, may pamilya. Namumuhay sila ng tama. Tapos hinaharas nyo, gusto nyo agawin ang property. Gusto kasing agawin ni Marcos Jr. yan eh. At nilisa yung property ni Pastor Kibuloy. Si Pastor may edad na yan. Later on, lilisan na rin sa mundo. Lahat naman tayo lilisan sa mundo. Yung bang mga properties niya, dadalhin niya ba yan sa kabilang buhay? Hindi. Pero bakit nila pinagyayaman yan? Dahil sa kanilang kongregasyon, sa kanilang kingdom, sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga miyembro. It's the same thing tayong mga Catholic, di ba? Tayo nga wala, kanya-kanya nga yung mga Katoliko, sa totoo lang eh. Sa totoo lang, tayong mga Katoliko, paksikatan pagdating sa simbahan, yun ang nakakabuisit, kaya hindi na rin ako nagsisimba eh. Kahit dito sa Amerika. Sa totoo lang, nakakabuisit hindi man lahat. Pero may mga sinisimbahan ako dati. Nung simba pa ako doon sa walang Pilipino eh, minsan eh. Kasi pag nagsimba ka, mula paa hanggang ulo, putangin na. Isimba ka lang. Gusto mo isabit yung lahat ng alahas mo sa katawan mo? Isabit mo yung bag mo? Gusto mo isabit mo yung closet sa katawan mo? Kung yun talaga gusto mo sa buhay mo. Hindi ganyan. Diba? Kung gusto mo magsimba ka lang. Huwag mo dadalhin ang buong closet mo. Lalo na kung galing sa kaba ng bayan o galing sa pinagbikaan sa mga politikong mga halang ang kaluluwa. Right? Mag-a-agree ba kayo? Sinong Katoliko dito? Watching from Cebu, sabi ni Marlene. Tama ba ako? Ha? Magsisimba ka lang, magganon-ganon ka. Ngayon, mga pastor, mga pari, mga kung ano-ano pa ang tawag sa inyo. Ipagtanggol nyo ba ang Pilipino? Itagtanggol nyo ba to? Nabubuisit lang kayo sa bunganga ko kasi totoo eh. Gusto ko ipagurgur ni Lisa kasi totoo. Kasi kung wala namang sense ang pinagsasabi ko, bakit ako pagkakabalan ng mga yan? They just ignore me, di ba? Kasi sa tingin nyo kung walang saysay ang pinagsasabi ko, nandito kayo. Hindi kayo makikinig sa akin. Huwag mo nang pakinggan yan si Marlica. Wala namang kwenta, nonsense. Why are you here? Why? Yan ang tanong ko sa inyo. Sumagot kayo. Bakit kayo nandito? Kasi pareho tayo ng sentimiento, pareho tayo ng laban, pareho tayo ng movement, pareho tayo ng cause na sana ang Pilipinas ay magkaroon ng maayos na pamayanan na ligtas or free from pulboronic, free from yung mga dinudukot na mga bata, free from hunger, free from kawatans. Di ba kaya kayo nandito?
Oh, tapos napadasal-dasal pa tayo, Lord, chuchu, versikulo 4, 8, 2, tapos mambujujugaw tayo, mga gano'n. You know what I mean? Anong kadyutahan yan? Kung talagang kayo may Panginoon. Oh, sabi ni Palangga, sabi ni Carl Divina, it's not about Kibuloy, it's all about the extent that they do even bending the rules to get their bidding. What can happen to Kibuloy can happen to normal Filipino business, congregation, etc. Exactly, Carl Divina. Yun nga ang sinasabi ko mangyayari kay Pastor Kibuloy na, you know, capable siya, may pera, Pangulong Duterte, capable to defend themselves. How much more sa inyo? Ito yung laban ko. Ano mangyayari? Ako nga ginigipit ng mga walang iya eh. Pero do you think magpapagipit ako sa mga yan? Lalabanan ko yan hanggang sa jury kung makakarating kami. Hanggang sa lahat ng husgado. Yung mga yan. Magtataka ka, di ba? Sino nagpapan sa mga yan? Saan kumukuha ng kanilang mga pambayad sa mga abogado? Mapa Pilipinas, mapa Amerika. Ay mga putang ina, mga patay gutom yung mga yan, tapos nagkapera? Saan galing yan? Hindi sa kaban ng bayan. Tapos makuha pa magpadasal-dasal. Ang mga scammer na nakapaligid kay Lisa ay mamamatay ng scammer. Okay? At lalamunin ng uod ang kanilang mga katawan at pagbabayarin sila at doon sila magkita-kita sa Gimpierno. I'm telling you. Doon yan sila. Sama-sama. Sabi ni Dizzy, Derla, Catholic ako pero gusto ko pa magdasal sa bahay. Ako na ako nagsisimba every Sunday, pero pag nagda-travel ako, pupunta ako sa simbahan, dasal-dasalan ng konti. Pero everyday nagdadasal ako mga palangga, hindi ko kailangan mag-versikulo 4, 4, 8 dito, tapos magpapatuwad ako ng bruise ko. Gusto niyo ba yon? I'm not like that, mga palangga. Ang sinasabi ko, yun ang sad reality. Sad reality sa Pilipinas, magsisimba. Kunyari, si Inday, galing na Manila ba? Uy, magsimba ako kasi galing ako sa Manila. May dala akong biskwit. Nalala niyo yun, mga typical na ano? Nalala ko lang, yung mga galing sa Manila, pagdating ng probinsya, hindi na antigo mag-Tagalog, mag-Bisaya, Tagalog na, or galing sa abroad, mga OFW, I'm sorry, but I don't know kung isa kayo dito. Diba? Ako nga, pag umaalis ako, sa totoo lang, sabi ng anak ko, bakit mukhang kawawa? Mama, ba't mukhang kawawa? Sabi ko, bakit mo nasabi? Sabi niya, hindi kasi nagsuklay ng buhok. Hayaan mo na, sabi ko ng gano'n, dito naman sa Amerika, they don't care about your looks. Sabi ko gano'n sa kanya. Pag may mga important, may mga event, ayoko naman mukha akong basahan, di ba? Pero regular day, when I go out, even meeting with my clients, no lipstick at all, just bare. Di ba? Wala silang pakialam. Ang importante, how you deal with people and how you take care of, take care of people at kung paano mo haharapin ang tunay na buhay. Hindi yung trying hard, katulad kay Lisa Tanas, iika-ika na ganyan. Di ba? Alam mo, Lisa, kahit nakawin mo pa lahat ng pera ng bayan, hindi mabubura sa taong bayan na ikaw ay bartek at wala kang class. Kahit sabi mo pang very New York ka, masahol ka pa sa isang dagang lumalangoy-langoy sa baha. Ano may pagmamalaki niyan? Addictus benedictus, tawatan, pulboronic. Tapos kayo hanga-hanga sa mga bangag na ito. Masangsang ang mga amoy ng mga yan, lalo pag nagpupulburon. Masangsang. Mula tiil, kipay, pagat, hanggang ulo ang singaw ng mga yan. So, ibig sabihin, Gimpierno ang bagsak ng mga yan. Right? Saan ba bagsak yan? Hindi tatanggapin sa langit yung mga yan. Oh. Never ever. The other religion leaders will speak up to defend the flag. They are all jealous of KOJC. Christianity in the Philippines now are falling apart. Self-interest for the love of money. Pero ito talaga, totoo. Isasabihin ko sa inyo. Pobreng Pinoy, thank you Palangga. I swear to God, I will use the name of God. Okay? Nung alam mo, nung ako ay pinapanood ko yung mga maisog sa Pilipinas, iba't ibang lugar, parang sabi ko, how I wish nandyan ako. Kasi parang ang saya-saya. Sabi ko, sana yung mga kanta, nakaka-uplift ng spirit. Tapos nung na-experience ko, na nakasama ko sila, sabi ko, magko-convert na ako. Sabi ko, mag-a-attend ako sa kanilang mga pagsisimba. Kasi makikita mo, alam mo, marami akong mga kababayan
growing up, high school days, lahat halos ng relihiyon na atinan ko. Naatinan ko ang INC, naatinan ko yung mga saksi, naatinan ko ang mga born again, iba-ibang ano yan, iba-ibang level. I have nothing against with this religious group kasi mabubuti din naman, may mabuti, merong hindi, di ba? Pero ito yung sa KOJC dun sa event namin, talagang sabi ko nga, I feel at home na parang they're like my family. So, ginawa ko nga nung bata ako, nagsisimba ako sa iba't ibang mga reliyon. Bakit di ako magsimba sa KOJC? The fact that they're very happy people, they're very respectful. So, what's the point? Di ba? I mean, what's the, ano yung masama doon? What's wrong with, what do you call it? Praying with them. Yun lang. Anyway, mga palangga, abangan ninyo. Babalik ako in 30 minutes. Pakinggan niyo itong interview na ito dahil revelasyon ito ng isang taong naka-witness kung paano magpulburon ang pamilyang Bangag. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. I'll see you again later. Thank you.